Hi! This is Ate Jing And this is Kuya Fred of Bible Talks, your food for the soul. So ngayon, magtatalakay po tayo ng ating gospel and may sinasuggest po si Ate Jing natin kung paano yung ating magiging paraan ng pagtatalakay. Ano yung Ate Jing? Mag-ICGCs tayo ngayon. ICGCs. Ano ba yung ICGCs? Yun yung actually subjective viewpoint ito ng nagbabasa. Ayun. At gagamit tayo ng metaphor. Metaphor. So, magiging metaphoric yung ating pagtatalakay. Kaya, ano lang po kayo, no? Please lang po, pakibuksan yung isip at puso. So, disclaimer again, ito po ay ICGCs na pamamaraan. So, hindi namin ulit kiniklaim na kami yung tama dito. So, sa amin po, point of view lang namin, kumbaga subjective sa ano po yung nakikita namin na pamamaraan ng pagkapaliwanag. And, hopefully po, may makuha din naman kayo sa amin. Maging paraan nyo magiging metaphoric style ng pagkapaliwanag para po sa ganon, maging medyo madali yung pagtanggap natin sa ating pong kukuhaning reflections. So, ganon natin, Jing. Paano lang naman natin nakukuha yung mga salita sa gospel. So, umpisahan mo na okay, so sa panalangin. Magdadasal na po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama na yung pagmahal sa araw pong ito, amin pong inaalay sa inyo. Yung amin pong gagawing pagtatalakay, ginawa po sana ay makapagbukas kami ng mga kaisipan, ng mga manonood, ng mga makikinig, maging instrumento po sana kami para po sa magiging pagbubukas ng kanilang isipan at ng kanilang mga puso. Nang sa ganon, yung pong aming hinahangad at minimithing kaligtasan sa inyong pong pangalan ay amin pong makamit. Wala po kaming hinahangad na maging mali sa paningin at pandinig na kahit na sino. Subalit kami po ay humihiling. Inyo po sanang ipagkaloob sa amin ng Holy Spirit para gabayan po kami sa mga tamang pananalita at aakma po sa mga tagapakinig. Kaya naman sa araw pong ito, amin pong ipinaglalambing sa inyong matamis na pangalang Jesus kasama ng aming inang nasa langit na si Inang Birhen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, mapusalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli, magandang araw po sa inyong lahat. So magsisimula na po tayo. Ate Jing. Sige, babasahin ko na ang gospel. Okay po. Itong gospel na to ay Mateo chapter 13 verses 1 to 23. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Nang araw na yon ay lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapal na tao. Kaya lumulan siya sa isang daong at naupo roon. Samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. At nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga na ang wika. Ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan at ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad, palibhasa ay hindi malalim ang lupa. Datapwat, pagsikat ng araw ay nalanta at tuluyan ng natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nalaglag sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig-100, ng tig-60, ng tig-30, at mga may tainga ay makinig. Nagsilapit sa kanya ang mga alagad na ganito ang sinabi, sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit sa kanila ay hindi, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa upang sumagana, dadapwat ang wala ay aalisan pa ng nasa kanya. Kaya ako nagsasalita sa kanila
ng mga talinghaga ay sapagkat tumitingin man sila ay walang nakikita at nakikinig man ay walang naririnig at nauunawaan. Dahil diyan ay natutupad sa kanila ang winika ni Propeta Isaías. Maririnig ninyo ngunit hindi mauunawaan. Makikita ninyo ngunit di matatalastas. Sapagkat pinatigas ng bayang ito ang kanilang mga puso, tinakpan ang kanilang mga tainga, at ipinakit ang kanilang mga mata. Baka makakakita pa ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga puso, at manumbalik sila at pagalingin ko tuloy. Mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo na hinangad ng maraming propeta at mga matuwid na tao na makita ang inyong nakikita at di nila makita, at marinig ang inyong naririnig at di nila narinig. Kaya pakinggan ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung may nakikinig sa salita ng kaharian ngunit di nauunawaan, dumarating ang masama ay inaalis ang binhi sa puso ng taong iyon. Ito ang nahasik sa tabing daan. Ang nahasik sa batuhan ay yung nakikinig ng salita at masayang tinatanggap ito. Dadapot dahil sa kawalan ng ugat ay hindi nagtagal, at pagdating ng sakuna o pag-uusig, dahil sa salita ay madaling natitisod. Ang nahasik sa mga dawagan ay yaong nakikinig sa salita. Ngunit ito ay ininis ng kabalisahan sa daigdig at hibo ng kayamanan, kaya hindi nagbubunga. Ang nahasik sa mabuting lupa ay yaong nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Dahil diyan ay may nagbunga ng tig-100, ng tig-60, tig-30, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan. Ayan, napakahaba ng gospel natin. Haba nga. So siguro, ang magiging pamuraan natin ng pagtatalakay para hindi man mahirap ay may talata. Oo. Meron Okay, po ayun tayong din. 4 na talata dito, Ate Jing, kaya ang gagawin natin dito, isa-isa lang. Sa isa na lang. Mahina ang kalaban. 'Di ba kasi ito yung talinhaga ng mga hasik o Yes. yung parable of the sower. Parable of the sower. O sino ba yung manghahasik dito? Ang Diyos. Mhm. Ang Diyos. At yung binhi naman, ito yung aral ng kabutihan o ito yung salita ng Diyos Amen. na ibinabahagi. Amen. So, umpisahan natin, dahil ang sabi nga natin kanina, mag-eisegesis tayo ICGCs. at gagamit tayo ng mga metaphors. Metaphors. So, mas mabuti siguro basahin ko muna yung unang talata para ma-refresh tayo. Ano ba yung mga salitang bibigyan natin ng kahulugan? Yes. O ano yung reflections natin dito? Okay po. So yung sa number 1, sabi, ng araw na yon ay lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Dagat. So isa-isahin lang natin. Masasabi ba natin na si Jesus ay kabutihan? Amen. Sa ibang sekta, hindi siya tinatanggap na Diyos eh. Oo. Pero sa Katoliko, sa ating mga Katoliko, taong totoo, Diyos na totoo. Kaya lang, as a prophet, si Jesus naman po ay ang lahat ginawa puro kabutihan. Mhm. Kasi nga, ang patuloy natin dyan, naluglok sa kanan ng Ama makapangyarihan sa lahat. So, meaning ng kanan, Tama. gawang tama, at Mhm. yung kaliwa, gawang mali. Mali. Kaya sa atin po, kung hindi tanggap ng ibang sekta na siya po ay Diyos, kuhanin natin na kabutihan. As a oo. prophet, gano'n naman po yung kanyang ginawa. Oo, kasi kahit naman anong sekta, kahit anong relihiyon, pag nabanggit naman ang Jesus, sigurado mag-a-agree sila na si Jesus naman ay kabutihan. Yes. Mhm. Ang hirap naman pasubalian na yung kanyang ginawa kabutihan nga. Mhm. Kung sasabihin mong masama, bumuhay ng patay. Mhm. Nagpadilat ng mga bulag. Nagpagaling na may sakit. Ayun. So, mamaya, may mga nabanggit dito na yung mga hindi makadilat, patatalakay din natin yung ICGC's way Mhm. ng ating pagtatalakay sa ating gospel ngayon. Kaya, ayun, simulan Sige. natin. Ayan na, sinabi natin, lumabas, sabi mo, si Jesus ay kabutihan. Amen. At lumabas ng bahay. Mhm. Ano ang masasabi mo sa bahay? Ano kaya ito? Sa bahay kasi, sabi nga natin, ito yung pwede mo sabihin sa katawan ng tao, ito yung puso natin. Sige. Bahay.
Sige, kung lumabas siya ng bahay, lumabas ng bahay si Jesus at sabi mo nga, si Jesus ay kabutihan. Yes. Kung ang kabutihan ay nasa puso natin at ito ay lumabas, ano kaya ang pwede nating ipakahulugan doon? Ang ibig sabihin nito, di ba ang kabutihan hindi pwedeng nasa iyo lang yan. Kaya nga meron tayong tinatalakay Nabanggit natin dati yung tipunin yung masang di namumunga at itapon sa nagnindigas na apoy. So yun, ba't hindi namumunga ang tao? Sabi natin nga sa mga previous gospels natin God is love. Hindi God has love, meaning siya mismo yung pagmamahal. So as Christians, dapat tayo katulad ni Jesus man maging mapagmahal. At kung hindi tayo nagmamahal, ibig sabihin, kung sinasarili mo lang yung pagmamahal na meron ka, hindi ka nakasusunod sa kalooban ni Kristo. So bilang Kristiyano, doon pa lang anti-Christ na po tayo. Maliwanag yan. Kasi ano man yung pagtanggi natin at pagkontra sa ginagampanan ni Kristo, ibig sabihin, anti yun O yun. So masasabi natin, kung lumabas yung kabutihan, ibig sabihin, yung meron kang kabutihan sa puso mo na yan, ang gusto mo ay maging fruitful ka, at gusto mo siyang ibahagi. Hindi natin kinukulong ang kabutihan sa puso natin. Amen. At nabanggit din dito, meron na tayong taglay na kabutihan, nasa puso natin, inilabas natin, ibinahagi natin. Yes. At sabi ay naupo sa tabing dagat. Ayan. Usually, di ba pag nauupo, saan tayo nauupo? Paaralan. Aralan. Di ba sa aralan? Sa hapag din. O, sa hapag. Sa hapag, karaniwan si Jesus Christ, pagka nasa hapag, nangangaral siya doon Kaya yung binabanggit mo, Ate Jig, na sa paaralan, same din yun Ibig sabihin, tayo ay makikinig. Okay. Oo. Di ba minsan nakikinig sa ilalim ng puno, nakaupo siya sa bato, at yung mga alaga din, mga nakaupo lang din dyan, nakakalat sila. At tanda ko, habang inaaralan ni Jesus. Amen. Tanda ko sa mga gospels natin, kahit yung nagpakain siya ng 5,000 tao kalalakihan naupo rin siya doon. So sa atin, karaniwan, si Jesus po, pag nakaupo, nakangaral. Nangangaral, oo. Ang sabi dito, nasa tabing dagat. Ayun na. So ito yung ito na yung mga metaphoric na. Ito yung seashore, ito yung dalampasigan, ito yung baybayin, maraming mga salita niyan. Baybay dagat. Beach, sa madaling sabi. Ito yung beach. Meron siyang nahati ng merong lupa, yung buhangin, At may tubig. So ito, kukuhanin natin, magbibigay tayo ng ICGCs na ngayon. Yung pong sinasabing dalampasigan, ito po yung wala ka pa sa dagat. Ito pa lang yung seashore, meaning hindi ka pa nakatungtong sa mismong tubig. Pero malapit tayo sa tubig na yan, sa dagat na yan. So ito, bigyan natin ng paliwanag. Ang ating pong Diyos po, kinukuha po natin ngayon sa ICGCs na pamaraan na bilang dagat. Bakit? Malawak, malalim, at may alat. May lasa. May lasa. So, ibig sabihin, kung malawak yan, ang pangunawa at pagmamahal sa atin ng Diyos, napakalawak. At yung lalim din naman, yung lalim po ng dagat, hindi natin maarok. mahirap alukin ng kalooban ng Diyos. Mahirap alukin ng kanya mismong nature, Pero sa atin po, bakit nagiging mababaw yan? Kasi nga, nagpadala ng tagapagturo si Jesus nga. At yung asin ngayon, saan nanggagaling asin? Sa dagat. Sa dagat. Wala nang iba. So, ibig sabihin, yung lasa po, ang tao po kasi kadalasan, ibigay na rin natin yung ICGCs na katumbas naman sa tao. Kung sa Diyos, dagat, malalim, malawak, may lasa, may silbi po yun. Napakaganda ng silbi ng Diyos. Ang tao po, ang simbolo ng tao ay ilog. Ilog. Liko-liko. Ano pa? Mababaw, mabato. Maingay. Maingay. At walang lasa. Walang lasa. Kasi walang asin ng ilog. Pero ang pinag-uusapan po natin dito sa ICGCs na ating pagtatalakay ay yung pong Ilog Jordan patungong Dead Sea. So tignan natin ito. Yung tao kasi sa pagiging ilog, liko-liko, maraming priorities ang ating ending pa rin naman ay dagat pa rin. So ibig sabihin, bagamat tayo pong lahat naman nagiging busy sa ating KKK, kayamanan, kapangyarihan, karangalan dahil naman talaga hindi binawal ng Diyos na tayo po'y magtrabaho. Subalit pagkatapos nito, pagdating sa ating latter years ng pagiging tao, ay hahangarin natin na magkaroon tayo ng time para sa Diyos.
Kaya nga ang ending po ng dagat ay ng Ilog Jordan sa dagat. Dagat. Ayan. Mm-mm. So, May naibigay naalala natin. nga akong ano, actually parang nakakita ako ng picture ng ni Mama Mary. Mhm. Nasa pagitan siya ng ilog at dagat. Mhm. Parang ito yung ilog, dito yung dagat, nandito siya sa gitna. Nasa gitna, Mhm. oo. Bakit nga ba ganon? So, total, naka-ICGCs naman mood natin ngayon, ano? Bigyan natin ng paliwanag. So, sa atin, tinatalakay natin si Maria po, kung hindi siya nagtimbang ng isip at puso para tanggapin sa kanyang sinapupunan si Jesus po, hindi siya maisisilang si Jesus. So, ang sinasabi natin, nung binabaan po si Maria ng anghel na si Gabriel, binanggit sa kanya yung siya ay magdadalang tao. Hindi ba? Sa panahon nila kasi kung magkakaanak ka nang wala kang asawa, ang tawag doon ay pakikiapid. Apid. At pag nakikiapid ng isang babae, anong ginagawa? Di ba binabato nila hanggang mamatay Ayun. sa panahon nila? Ako man, siguro kung babae ako sa panahon na yon, matatakot akong tanggapin yung hamon Kaya lang, nag-isip si Maria. Tinanggap niya ito sa pamamagitan ng nagtimbang ng isip at puso. Bakit ko tatanggapin? Kasi magiging tagapagligtas ng buong mundo yung aking magiging anak sa sinapupunan ko. Ganun ba? Oo, mahal ko ang Diyos kailangan ko siyang pagsilbihan. Tama, ituloy natin yan. So, kung hindi siya nagtimbang ng isip at puso, hindi po lalabas si Jesus. Kaya tingnan natin yung sinasabi ni Ate Jing, nasa gitna o pagitan ng dagat at ng lupa. Lang lupa. Ng lupa. Oo, kasi nga 'di ba okay, mag-umpisa tayo, ang kabutihan natin ay nasa puso natin. Yes. At gusto nating ilabas at ibahagi sa iba, ituro din sa iba. Yes. Kaya lang dahil tayo ay tao, hindi tayo nga perpekto. Mhm. Kaya dumarating yung time na syempre tayo ay sinusubukan, Mhm. nanghihina. Kailangan natin bumalik sa aralan. Kailangan nating maupo at makinig ulit pa ng aral. Amen. Diba habang tayo ay nadadapa, kailangan natin ma-recharge. Yes. Kaya tayo ay bumabalik sa aralan. Ibig sabihin, para makinig ulit tayo ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo, Mhm. dagdagan ko lang ate, naisip ko ito yung saddest part ng mga ibang sekta na pinipilit nila na bakit daw ang mga Katoliko ay kailangan pang i-honor si Mama Mary. Alam po ninyo, masakit sa ating mga Katoliko na once na si Mama Mary hindi mo in-honor, alam mo, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na si Jesus po yung lumakad sa lupa. Kasi bakit? Si Jesus po dumaan kay Maria. Kaya pag si Maria tinatwa mo siya na naging daanan ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, hindi ka naniniwala din na si Jesus po ay nabuhay sa lupa. Mhm. Napakasakit. Kaya naman, mabuti pa yung magbabanggit ako, totoo lang. Maraming kasulatan ng mga Muslim tungkol kay Mama Mary. Kaya naman po, sa totoo lang, nakakatuwa yung gano'n. Sa kanilang Quran, nasa chapter 19 yun. Actually, the whole of Wow! Di ko alam chapter 19 ay Yes. tungkol kay Mama Mary. Di ba? Na kung titignan natin, bakit yung mga Muslim meron yan, pero yung mga kumuha ng aral sa Katoliko, na gumawa ng ibang sekta, ay ayaw paniwalaan. So siguro, pwede nating sabihin na hindi sila magtatayo ng ibang sekta nila na kagaya nung sa atin din. Paano silang sasamahan? Parehas lang pala kayo ng Katoliko di ba? Ganun lang naman. So hindi tayo against sa ibang sekta, pero ang sinasabi lang natin, nakakalungkot lang. Yung bang mga inaalis nilang aral na napakahalaga. Mhm. So yun lang naman. O tuloy natin. Tuloy natin. So paano ba natin kukuhanin ngayon? Kasi naupo, di ba, nabanggit natin, Yes. naupo, nakipag-aralan Mhm. sa tabing dagat. So di ba na-mention mo, tabing dagat, ibig sabihin malapit tayo sa tubig, malapit naman din tayo sa Diyos, pero nandun pa rin tayo sa lupa. Ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa material ng mundo. So nag-aagaw yan. Nandun tayo sa gitna. Kaya lang, dahil nag-decide nga tayo na ibahagi ang salita ng Diyos, dahil may kabutihan sa ating puso, ay nagkakaroon kahit papano ng tukso. Pero dahil sinasabi dito, nilapitan siya ng makapal na tao, kaya lumulan siya sa isang daong at naupo roon. So, Ayan. okay. Ano ba Sige. sa tingin mo anong kuha mo dun sa daong? Sisimulan ko muna sa pinakasimula natin para sa ganun, madiretso natin yung paliwanag natin. Yung nilapitan siya ng makapal na tao. Oo. Kasi ganito yan. So sabi ni Ate Jing kanina, yung kabutihan nasa puso natin.
Ano? So pwedeng sa matagal na panahon, ito po kasi Mateo, no? So sa panimula ito ng tao sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga ang simbolo po ng Mateo natin ay anghel kung hindi man tao. Tao. Ano? So ibig sabihin, may Unawa. isip at puso, unawa, may pangunawa ang tao at ang anghel. Ayun, ito po yan. Bakit anghel? Bagamat nasa kaliwanagan yung isipan, may kalayaan pa rin, kaya may pakpak. Pero actually, wala naman talagang ganong itsura. Like Kundi- spirito yan. Yes, representative lang yon para sa ganoon maging maganda yung visual kasi niya eh. So madali nating maiisip na anghel to kasi bakit? Bagamat may kaliwanagan, yun yung free will eh. Meron siyang May laya. Eh kaya lang sana bagamat malaya ka ay lagi mong gagamitin sa tama ang iyong isipan. And this time sa ating gospel naman, kung lumabas si Jesus lumabas ng bahay, ibig sabihin lang may kabutihan ka naman talaga dahil bata ka pa lang tinuruan kang gumamit ng po at opo. Tinuruan ka na magmano sa matanda. Tinuruan ka na pagka may nakita ka nahihirapan, itulungan mo sa binubuhat. So yung mga ganun. Ngayon, sa atin po, kung unti-unti nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa Bible, unti-unti meron ka ng kabutihan na bubuhay sa puso mo. At ngayon, sa tansya natin, maaari yung kabutihan sa puso mo, ang level niyan, Jesus na. Ibig sabihin kasi, ang kabutihan dala mo, hindi ka mukha dati. Gagawa ka ng kabutihan pagka merong Kapalit. amen. Pansarili yun. Yun, pagkakabutihan na gano'n, kabutihan pa sa sarili, hindi pa sa Diyos. But this time, according sa gospel natin, ang gusto mong gawing kabutihan, Jesus na. And ano ang susunod doon? Pagka Jesus na kabutihan ang gagawin mo, una sa lahat, lalapit sa iyo maraming tao, dudumugin ka niyan. Ano yung tao? Mga trabaho. Yes. Sila yung mga aakayin natin. Yes. Napakarami niyan. Amen. And tignan po ninyo, kung tao lumapit, ibig sabihin yung tao may kapasidad na magtrabaho at trabahuhin mo rin. Hindi ka mukha kung lumapit sa iyo, pusa. Ang itatayo mo ay, ano bang tawag dito? Manila Zoo siguro or zoo, Kasi nga aalagaan mo yung mga hayop. Kaya lang this time, bakit? Maniwala po kayo, lahat naman tayo, hindi naman automatically gusto mong gumawa ng kabutihan eh. Unless talaga ipaunawa sa iyo ng Diyos. And nangyayari yan usually pagka tinatamaan tayo ng matinding karamdaman, Pag tinatamaan tayo ng pagkalugi sa negosyo, pag tinatamaan tayo ng krisis sa pagdating sa pera, doon lang natin naaalala ang Diyos eh. So doon lang tayo nagkakaroon ng, Lord, pagalingin mo lang ako, promise po, simula ngayon, eto na, bla bla bla, ang dami mo ng pangako. Kaya lang ito nga po, sa sinasabi natin yun, kung lumabas si Jesus sa bahay, ibig sabihin, ikaw sa puso mo, itaglay mo, sabi mo kanina Ate Jing, gusto mo na siyang ipasa sa iba. Gusto mo nang gumawa ng kabutihan na hindi lang ikaw yung nakakaalam. Paano ba yun? Pag nagsimba ko, 10 years na ako nagsisimba mag-isa. Mabuti ba yun? Oo. Dapat, Siyempre, magsama ka naman. Oo. Di ba? Tapos sa pamilya mo, ikaw lang nag-iisang nagsisimba. Ikaw lang yung masipag umattend ng mga ritual ng Katoliko. Ikaw yung mahilig pumunta sa prosesyon. Samantalang yung kapatid mo andon, lugmok na lugmok sa problema. Hindi mo lang makaramdam ng pagmamahal ng Diyos, pero pala simba ka. So ito, ang sinasabi, pag lumabas na yung kabutihan sa puso mo, kaya nga ang paborito kong tanong sa atin lagi si Jesus ba laman ng puso mo? oo naman. Ang tanong, Buhay ba? yun lang. So pagka hindi buhay yung Jesus sa puso mo, hindi lalabas yan. Oo, nga meron nga tayong di ba, kanta sa simbahan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yes. Tayong lahat ay, sabi doon sa nabubuhay para sa sarili lamang. Ibig sabihin, itong kanta na to, pananagutan. Pananagutan ang title niya. Kasi Yes. may pananagutan tayo sa iba, Yes. sa ating kapwa. Yes. Mhm. Doon kasi po, bakit na-create yung pananagutan na yan? Ipasok na rin natin dito. Yung ama namin natin. Pag dinasal natin yung the Lord's Prayer, simula pa lang nung salita, mahirap na eh. Ama namin. Ama namin, Pag sinabing ama namin, lahat ng tao ating... magkakapatid. Yes. Doon pa lang, pananagutan na po yun. So, balikan natin ulit yung gospel. Medyo mahaba, Oo. Nabanggit nga dito, lumulan siya sa daong. Di ba nakita natin, makapal na tao, marami namang trabaho. At yung tao na to, yung mga tao na to, nasa dalampasigan. Kanina Yes. pinag-usapan natin yung tabing dagat. Yes. So, hindi sila, masasabi nating, wala pa sila sa tubig, wala sila sa dagat, wala pa sila talaga sa Diyos, pero malapit. Malapit. Pero dahil sa dalampasigan, nakatungtong pa rin sila sa lupa. Yes. So, andun pa rin yung kapit sa material ng mundo. Yes. Explain natin bakit sinasabing material ng mundo yan. Kasi po, alam niyo ang lupa,
ito, yung ginagalawan natin, dito po nakikreate lahat ng makamundong bagay. So, ano yan? Number 1, pera. Mm. Oh. So ngayon ang tao, kung lumalapit sa iyo yung mga taong yan, ibig sabihin lang, may mga tao na nakagaya mo before na ang iyong priority ay magtrabaho. Ang priority ay magnegosyo. Okay lang ang trabaho. Hindi masama yun. Okay lang din ang negosyo. Hindi masama yun. Kaya lang kasi ang sinasabi sa atin, kagaya nga nung nabanggit natin sa previous Kailangan gospel natin yan. natin yung bang tipong tamad na tamad ka magsimba, paano mo tamarin yung Diyos sa'yo? Mhm. Hindi ka gisingin. Kahit Kasi 10 alarm clock pa yan. Once a week na nga lang, tsaka 1 hour lang sa isang... Ano ba kung sumobra ng isang Linggo. oras pa, maging 2 oras pa yan, di ba nakakaya naman? Natatamaran pa. Pagka humihiling tayo, talagang sobrang Lord, sige na, bigay mo to. Tapos pag binigay, nakakalimutan mo na bigla. Kasi bakit natatakpan na ng material na bagay? Totoo. So ito Ito yun. yung dalampasigan na sinasabi. Yes. And ito naman, dalampasigan still malapit pa rin sa tubig. Kaya lang, sa pamamagitan sana natin, maging tayo po yung instrumento para mahatag din natin sila papuntang dagat, papuntang Diyos, ang totoo po nun, yung daong na binabanggit, yan po yung bangka. Pag binalikan natin yung history, actually, ang pinaka simbolo ng Katoliko, alam niyo ba kung ano? Barko. Parang Alam mo yun? Noah's Ark. Alam mo yun? Hindi. Nakikita ko siya, like sa Jubilee. Diba? Parang may bangka na gano'n. Yun ang simbolo po ng Katoliko. Barko? Bakit? Kasi po tayong lahat ay mga namamalakaya o mga nangingisda. Kasi bakit? Ang tao, ay kagaya ng mga isda. Kaya binabanggit natin, dagat, ilog. Yung isda po kasi, sila yung mga, tayong lahat yun, isda na lumalangoy na walang direksyon. Ganyan ang langoy nun di ba? Kaya So, yan ang ating aakayin. Yes. And yung mga mangingisda po, yan, sila Pedro, actually, ang totoo niyan, ang alam ko, hindi naman talaga mangingisda iba dyan. Di ba may mga, sila, mga tawag ito, mga tax collector. Oh. Pero bakit napasama bilang mangingisda? Kasi ang ating Tax collector si Mateo. Oo. Si Mateo. So bakit ganon? Kasi po titingnan natin, ang pinapangisda po natin mga tao. Tayo mga rin taong naman. walang direksyon. Tayo rin naman ay fishers of men. Yes, oo. Sa panahon natin po, yun naman ang sanang makita natin na tayo din ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na pangisda rin. Kaya lang, tingnan natin ano ba yung mga pwede natin gamitin. Kung nasa dalampasigan sila, ibig sabihin, meron pa itong pagkakakapit o pagkakatapak sa lupa. Oo. So, ang sinasabi natin dito sa ating ICGC sa pamaraan ay kung meron ka namang means of like sa financial status mo, kaya mo naman din tumugon sa mga pangangailangan nila. Halimbawa na lang, kung atin kayo ng simba, pamasahihan mo yung gusto mong isama. Di ba? Doon magagamit yung material. Gamitin natin yung material na bagay o yung pera, papuntang spiritual. O di ba? Di napakaganda nun. And ito yung dagdag pa natin, yung pagsakay sa daong, yun nga, kasi dalawang klase Kung hindi siya sasakay sa daong, ibig sabihin, mananatili siya sa lupa. Sa lupa. So ngayon, ibig sabihin lang, ito yung daong kung saan naka-float yun, di ba? Sa dagat. Kailangan tayong sumakay o lumulan sa kaisipan na para sa Diyos. Di ba? Kasi yung isip mo doon mo siya lalagyan ng laman. Tama ba? Lalaman mo siya. Parang sisidlan. Sisidlan Kagaya ng daong. So ngayon, anong sabi sa atin? Sa gospel kasi sinasabi, yung daong nasa dagat. O ngayon, kung lumapit sa iyo yung mga tao, ibig sabihin, kailangan lahat ng gagawin natin, nakakonekta saan? Sa dagat. Sa Diyos. Kasi bakit? Baka mamaya, ito, ba't kita aayain na magsimba? Kasi balita ko, ikaw yung malakas dun sa presidente sa work mo Gusto ko, pasok mo rin ako. So, sasama kita. Simba tayo para bukas makalawa, office mate na kita. O kaya simba tayo, tapos kain tayo sa Joey's. Ayan, yung Joey's po, sigat sa Sino Kabaton. maglilibre doon, Ayan, di ba? Magpapalibre ka. Baka naman, Joey's So yun, makita natin na yun bang intention mo talaga kung hindi naka-float sa dagat, ibig sabihin, di ba, pwedeng pansariling kapakanan ang hinahangad natin. But according sa gospel natin, kailangan kung talagang ikaw, Jesus yung lumabas sa puso mo. Makinig po kayo Jesus yung lumabas sa puso. Kung si Jesus yan, ibig sabihin, wala kang hintayin kapalit. Kaso pag lumabas dyan, si Beelzebul,
Oo, kaya nga ano rin nabanggit dito yung mga tao, di ba? Makapal na tao may Yes. trabaho. Mhm. Kaya kung tayo ay magde-decide na ibahagi natin yung salita ng Diyos sa iba, siguraduhin muna natin na handa yung ating sarili. Handa yung ating sarili spiritually. Bakit? Kasi titingnan tayo ng kapaligiran. Habang Yes. tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi rin magandang makita na ang ginagawa natin ay pang sarili. Mayroon tayong mga selfish motives pala. Yes. Yung bang halimbawa, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Tapos, dun sa let's say, pumunta tayo sa isang bahay, nag-Bible study tayo. Pagkatapos ng Bible study, inilabas na natin yung brochure ng mga itinitinda natin. Di ba? Parang Yes. medyo maniniwala ba sila sa atin? Mahirap yun eh. Yung tipong ano ba talaga gusto mong ilapit sa akin? Yung Diyos ba o yung produkto mo? O kasi 'di ba, sinasabi naman natin na itong ginagawa natin, wala tayong hinihintay na kapalit, Yes. wala tayong tinatanggap na kabayaran, voluntary ito at syempre minsan nga kahit na nag-aalok sila ng pagkain, 'di ba? Nahihiya Oo. rin tayo naman ding tanggapin. As much as Oo. possible sinasabi natin na wala pong pamerienda yan. Yes. Walang-wala. Kasi yung dinideposito nating kabutihan sa langit, Napupunta rin sa pansit. napupunta sa pansit, doon sa pandesal, Oo. sa emong, ganyan. Tama. Ayun. So, kailangan maging handa tayo rin talaga spiritually. At Yes. kung ano man yung ibinabahagi nating salita ng Diyos, dapat nakikita sa atin na isinasabuhay natin yon. Amen. I think yun yung number one na yan. Kung sinasabi mong Jesus yung lumabas sa'yo, dapat pala hindi ka nga naghihintay ng kapalit. Na kumbaga kung sakali, kung hindi Jesus yan, malamang masamang kaisipan. Dahil bakit? Kaya mo lang siya gagawin kasi nga kailangan mo kumita. Yun nga parang ginagamit namang opportunity. Yung di ba syempre, hindi naman lahat ng tao ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos o kaya yung may kakayanan na magsalita. Hindi naman lahat, no? Sana wag natin gamitin yon. Kasi yung talent na yon, binigay ng Diyos yan. Actually, di ba, ibinibigay yan ng Holy Spirit. Kaya Of course. tayo nakakapagbahagi. Pag tama yung yung intention, binibigay ng Holy Spirit yan. Pero pagka hindi po tama yung intention o tunay, halimbawa lang kung bakit ka nagbabahagi kasi gusto mo mapansin ka ng kapaligiran na magaling ka. O kaya, ayan, maging sikat, mapuri, at masyado ka namang maitaas, karangalan naman yon. Huwag natin kakalimutan, according sa gospel natin, sa kasalan, sinasabi ni Jesus doon, yung mga taong nagpapakataas, ibinababa. Pero yung mga nagpapakababa, itinataas. Kaya nga, tignan natin lagi yung ating intention. So, may formula tayo para hindi tayo maligaw dyan. Ate Ching, anong gagawin natin dyan? Anong formula natin? Tatanong natin lagi kung yung bang ating gagawin ay para sa Diyos o para sa pansarili. Pag sinabing para sa Diyos, handa tayong gumawa ng walang hinihintay na kapalit. Pero pagka pansarili, ang daming katwiran dyan. Yun bang tipong kailangan mapasagot ko siya sa ganito, para sa ganon, makikinabang ako sa ganito, ganyan, bla bla bla. O, wag niyong kakalimutan, kundi dahil sa akin, hindi kayo matututo. Yung mga ganon ba? Yan ang pag-iingatan natin. Yes. And although, may nagsasabi naman talaga na kung may magbibigay, like, kainan. Ay, oo naman. Binatnan mo na halimbawa diba, yung may pagkain. birthday, Ayan. ganyan. O kaya, Makatwiran yan. Pag nakita naman natin na talagang naghanda sila, pinaghirapan nila at ikinatutuwa nila na magpakain sila, okay lang yun. Wag nating tanggihan. Kasi simple lang kung tatanggi ka, dapat sa lahat wala kang kakainan. Hindi pwede, ito kasi dahil kasamahan naman, hindi po ganun. Pero pag nandiyan na yung pagkain, dapat naman din. I-enjoy natin. Ma-offend din naman kasi pinaghirapan nila yun. So, ganun po. Pero still, sa mga makakapanood sa atin, hindi nyo po kailangan maganda para sa amin. Kasi, alam po ninyo, may mga taong walang kakayanan. Yan kasi ang paraan natin. Mga taong walang kakayanan na kung sakali gustong tanggapin yung aral, pero wala silang panghanda, maaari pong tanggihan Yun nga. Diba? Yung tipong teka lang, para pala sumama ako sa inyo, kailangan bumili muna ako ng inaalok mo. Hindi ko na kailangan. Kasi yung iba na kasanayan, halimbawa na pag inaakyat na ng puon, diba, may black rosary.
tinatanggihan nila, kaya pala tumatanggi dahil sinasabi nila wala kaming pang-merienda, baka Ayan, ako. maraming dumating sa bahay, ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi, Yes. dapat pag inilapit natin ang Diyos sa kanila, wala talagang kapalit. Yes. Hmm. Opo. So yun naman, basta dito po sa mga taga dito sa Nueva Ecija, Cabanatuan, kung meron mga gusto po makipag-Bible study sa atin, ay handa po tayo tumanggap. Kami po ang bahala sa mga pagkain namin. So yun lang, baka kasi meron mga taong gusto pong tumanggap, walang kakayanan, mapipigilan kasi. Lalo pa kung makikita, yung inakyatan na kay abogado, napakadaming pagkain hinanda, mahihiya pong tanggapin eh. Oo nga. Kaya sa atin, as Si much as Doktora may possible. papansit. Si Doktora may papansit eh. Diyos ko, kasarap. Kaya lang, iginayak po yun. Kasi nasanay tayong gano'n. Kaya lang, this time, gusto natin patunayan na tanggapin natin yung kapangyarihan ni Jesus na bakit yung ating sinasabi ay atin din pong ginagawa. Lalo pa, hindi tayo gagawa ng kabutihan for the sake of the pansit or for the sake of the sopas. So sa atin po, kaya tayo nagpapasa ng salita dahil ang hangat po natin yung kaligtasan. Kaligtasan sa kasalanan. Kung mula umaga, paggising mo, Lord, mangangaral po kami. Lord, bilang katikista, meron po kami pupuntahang barangay. Kung maghapon ka ng busy o preoccupied ni utak mo sa kaisip ng kabutihan, saan tayo naligtas sa atin, Sa paggawa ng masama. So, hindi pala sa asupre? Hindi. Saan ba yun? Kasi ala ng room for Belzebul. Amen, masamang kaisipan. Hindi mo na pinapasok si Belzebul. Si na lang, si Nino na lang. Si Nino na lang. So yun yung ating number 1. Napakaganda. Busog na busog, Okay. Pwede na tayo dumako sa number 2. Teka, bigyan muna natin ng buod yung number 1 natin kasi mahaba ito eh. Sige. Ano bang naiisip mong buod, Ate Jing? Meron ka ba? Siguro, pag pinapasok natin, kapag ang kabutihan ay nasa puso natin, syempre ninanais din natin na ibahagi ito sa iba. Yes. At sa pagbabahagi natin sa iba, nagkakaroon pa rin ng pagtitimbang dahil alam naman natin na tayo ay may kahinaan din. During those times na pakiramdam natin na may kulang pa tayo, pupunta tayo sa aralan. Mauupo tayo, pupunta tayo sa aralan. Amen. At magpapakatatag dahil alam naman natin na kapag nagbahagi na tayo, kailangan spiritually ready din tayo. Yes. Dahil titingnan tayo ng kapaligiran na dapat makita nila na kung ano yung ibinabahagi natin ay ating isinasabuhay. Amen. At ang mga kaparian natin, mga leader like ko, ever ready naman yung mga yan. So pwede po natin silang lapitan, magtanong po tayo. Ngayon, kung sakali hindi masagot ng isa, lipat kayo sa isa. Dahil tandaan po natin, kasalanan ng pag-alis sa Katoliko. Kasalanan niya matindi. So yun yung ating number 1. Sa madaling sabi, ay kung gusto mo nang gumampan ng kabutihan o gusto mo lang seso sa puso mo, ilabas mo na, matanaw ng kapaligiran, maraming trabaho. Marami. Kaya lang, how ready ba tayo? Ready ka ba saan? Spiritually, ready ka ba? Physically, ready ka ba? Ako po, yung katawan ko, yung kalahati, hindi po normal. Pero ang sinasabi natin dito, ay kahit ganyan, handa po akong gumampan. So meaning lang, hindi hadlang sa akin yung aking kapansanan para gumawa ng sa abot ng aking makakaya para sa Diyos. So yun yung ating number 1. Sa paglapit sa Diyos, maraming trabahong lilitaw para sa atin. Una sa lahat, yung pag-aalis natin ng mga masasamang ugali. Ikalawa, yung ating mga kahinaan, handa ka bang ialay sa Diyos o handa ka bang i-keep ito? Di ba? Hindi pwedeng sabay na gumagawa ka ng kabutihan at the same time, nananapa ka pa rin. Kaya nga kailangan natin from time to time, nagre-recharge tayo. Yes, oo. Balik pa rin tayo sa aralan para magpatibay. So sa pag-recharge, dagdagan na natin. Ibig sabihin, kung tayo po'y nagsisimba once a week, maaari yung ating katuwang lupa napapagal, saan? Sa mga masasamang intention sa'yo na kapaligiran. Yung pwedeng nabibisit ka sa katrabaho mo, sa kaklase mo, o kaya mismo sa kasama mo sa bahay. Pero pagdating ng Sunday at nagsimba ka, full recharge ka na naman, spiritually, iba kasi. Pagka yung katawan lupa napagod, itulog mo lang, okay na eh. Pero yung espiritu mo, pag napagod, kaluluwa mo, ako, mahirap bumangon. Pero dahil sa Diyos, tandaan natin, sa paggampan natin sa Kanya, sa paglapit natin sa dagat, para po tayo magkaroon ng lasa. Ang lasa, may silbi, yung asin yun eh. Kasi yung time nila, yun yung pang preserve ng karne.
At yun din yung ginagamit sa mga tinapay, ano? So, kung tayo po ilalapit para sa Diyos, sigurado po, yun yung mali-charge tayo. Kaya nga, sa last week's gospel natin, lumitaw doon na yung kanyang pamatok ay magaan eh. Mhm. O, di ba? So, ibig lang sabihin, yung kanyang pamatok, bakit gumagaan, nakaalalay po ang Diyos sa atin. Kaya sa gospel natin, o paglapit mo sa dagat, kung Jesus ang dala mo sa puso mo, si Jesus din, tutulungan tayo. Okay. Amen. Yes, amen. Yun yung number 1. Oh, Haba. number 2 na tayo. Ay, si kasi Jesus yan. number 1 pa lang, 40 minutes. Ay, 40 minutes na. So, mukha yatang magkakat tayo dito Parang 1 and 2 lang to. Tapos magkaka-part 2 tayo ng Mateo natin na ito Mhm. Okay lang siguro, no? Okay lang. Ako na babasa ng ating ikalawa at mahaba-haba Ikaw naman magpaliwanag. Okay po, ikalawa. At nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga ng wika. Ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan. At ito ay kinain ng mga ibon. Sa himpapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad. Palibasa ay hindi malalim ang lupa. Datapat pagsikat ng araw ay nalanta at tuluyan ng natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nalaglag sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa, may namunga ng tig-100, ng tig-60, ng tig-30. Ang mga may tenga ay makinig. So, yun yung ating number 2. Mahaba-haba ngayon number 2 na. So, ito na yung naghahasik ng binhi, ano? Hindi lagi, Naghahasik ng binhi. Yes. So, siguro, masasabi naman natin na marami naman talagang naghahasik ng binhi. Maraming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yes. Di ba yung mga obispo, mga Amen. pari, nag-homily yan, nagtuturo. Yes. Pwede rin nating sabihin yung mga katekista dahil sila ay nagtuturo. Mga madre na nagtuturo sa schools, yan. O yung mga madre. Christian living. At alam nyo, kahit naman yung mga magulang, nagtuturo din sa kanilang mga anak na manalangin, Yes. gumawa ng mabuti. At Amen. naman yung mga bata naman din, nakakapagbahagi din sila sa mga kaklase nila. Yes. Nakakatuwa dahil ba sa mga Bible study natin ay Mga kabataan natin. kabataan natin, sila pa yung nag-iimbita ng mga classmates nila Galing. para mag-attend din ng Bible Yes. study. Yes. So, masasabi natin na sila ay nakakapaghasik din ng binhi. Yes. So, yung binhi, hindi naman talaga problema yung kalidad ng binhi eh. Wala doon. Diba? wala doon. Yung binhi, itinatanim sa puso. Diba? So, pag sinabi mo walang pagkakaibay kalidad ng binhi, ito kasi yung salita ng Diyos. O, ito yung salita ng Diyos na Hindi perfect. nababago. Hindi nababago. Perfect yan. Kasi di ba nga, let's say yung Sunday Gospel natin, gaya nitong tinatalakay natin, pagdating ng Sunday, ito rin yung Gospel na binabasa sa lahat ng simbahan All over the world. na Catholic Church Mhm. all over the world. Yes. Pare-pare, iba-iba lang yung lengguwahe, pero See. yan pa rin. Yung Mateo 13, 1-23 pa rin siya. Yes. Oo. So, walang problema dyan. Ngayon, nagkakaiba lang doon sa pusong tatanggap ng salita ng Diyos. Yes. Kaya, binanggit dito, merong 4 Na klase ng klase ng tinaniman. ng binhi. So, isa-isahin na natin. Yung una dito ay yung binhi napunta sa tabi ng Tabing daan. daan. Mm. So, pag sinabi nating tabi ng daan, i-example na lang natin ang pagsisimba. Yan ang madali nating maintindihan dahil lahat naman tayo sigurado nagsisimba o kahit papano nakapagsimba. So, alam natin na sa simbahan, nag-homily ang pare. So, pag nag-homily ang pare, syempre, magbabahagi ng salita ng Diyos. Yes. Hindi ba ito yung may binanggit na ibon sa himpapawid? Oo. Ganito yon, yung salita ng Diyos na ibinahagi ng pare doon sa mga maninimba, bago umabot sa maninimba, yung ibon, masasabi nating kinuha niya yung salita ng Diyos. Diba? Yes. Nangyayari to kapag nagkaroon ng distraction sa misa.
Yes. Halimbawa, instead na makinig tayo sa homily, yung thoughts natin, kung saan-saan lumilipad, Lumilipad kagaya ng ibon. kagaya ng ibon. So bago pa natin maunawaan, ninakaw na ng ibon yung Ano Salita. ba mga klase ng ibon yan? Paano ba natin mabibigyan ng katwiran yung mga ibon? Ano yung mga yan? Una, sabi nga ni Brother Pito, ni Brother Jello, sabi niya, may nagsimba ka, pero ang iniisip mo, ano ba yung kakainin namin mamaya? Oo, o kaya Diba? distracted ka kasi Yes. yung sa problema mo, 'di ba, masyadong iniisip mo paano nga kaya 'yun, paano ako makakabayad ng utang ko, paano kaya may sabit akong ganito. So, hindi tayo nakaka-concentrate, hindi natin tuloy nauunawaan yung homily. So, naririnig pero hindi natin pinakikinggan. Tama. Nangyayari. Actually, totoo naman na nangyayari 'yon na dumadalo tayo ng misa pero hindi tayo makakonsentrate. Yes. Sabi nga ni Dad, ikaw Kuya Fred, Yes, ate. nakapagdasal ka na ba ng Ama namin na nakafocus ka lang sa Diyos o nangyayari na maraming distractions habang natatagpos mo ba siya? Yung dasal ng walang Na walang distraction. distractions. Mhm. Actually, nito, nagagawa ko na siya. Siguro for the past 6 months, siguro. Mhm. Or more, ano? Kasi dati kasi, kumbaga, pagka nagdadasal ako, ang gawa ko talaga, nakadilat ako Mhm. sa prayer na Ama namin. Sabi ko, ba't di ako pumikit? So, Mas pag nagdadasal na ngayon sa Ama namin ng pag nasa church, yun, nakapikit na ako. So, mas naiisip ko na, kumbaga kasi, alam po ninyo, ang Ama namin kasi hindi naman siya simpleng dasal, trabaho siya eh. Mhm. Kaya, ayun, kasi kailangan nating tumugon sa petition sa Ama namin eh. So, iniisip-isip ko, pag nagdadasal ako ngayon ng ganon, paano ko ba siyang gagawin? Unlike before talagang pag nag-Ama namin, Nire-recite lang. hinahanap Diba? lang yung sino ba yung nakapikit. Totoo yun. Oo. Yung pag- Ako din Ama na. nadidistract So, mas- talaga ako. Titignan mo, sino ba yung nakapikit dyan? Sino ba yung kamay maganda yung pagkakataas, yung mga ganon, ano? Ako rin, parang Totoo yun. nag-observe, para akong people watching. Yes, yes. People watching Totoo pag yun. nasa simbahan. Totoo yun. Pero dahil aware naman na rin tayo na, binipilit naman din natin na makapag-concentrate sa misa. Ayun. Napakahirap talaga eh. Tulad yun, siguro dagdag natin, ano ba yung ibon na tumatangay sa mga thoughts mo habang ikaw nasa simbahan? Si Judith. Yun nga eh. Si Isa pa Judith. yan. Ako, paano? Due date na. Mhm. Oo. May electric bill na kailangan electric bills. bayaran. Saan ko kukuhanin Sabi yan? nga nung isang dating kapatid natin, sabi nga niya magpasalamat ka dahil bakit? Wag mong problemahin yung mga bills na yan. Kailangan mo talagang bayaran. Bakit? Buti nga ikaw may binabayaran kang kuryente, yung iba wala. Mhm. Bakit? Saan sila nakatira? Lalim ng tulay, sa kalye. Bakit may binabayaran tubig? Syempre, may tubig ka eh. Mhm. Yung iba kailangan pang humanap ng malinis na tubig, ikaw meron ka na. O yung kuryente mo, matapos ka mag-Netflix, nagre-reklamo ka pa. O tapos kang gumamit ng aircon sa init ng panahon, nagre-reklamo ka pa. So yung mga ganon lang. Yun. O di yung sa tabi ng daan. Actually, kahawig din ito doon sa pangalawa na pinagbagsakan ng binhi. Sa batuhan. Yung sa mabatong lupa. O yun nga, yung batuhan. Kasi di ba nga nabanggit din natin talagang pumapasok sa ating isipan yung problema. Yun bang tayo, natutuwa tayo, okay, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, natuwa tayo, naunawaan naman din natin. Kaya lang dahil sa problema, nagiging mabuhay tayo. Di ba parang nananampalataya ka sa Diyos pero hindi siya ganun katatag dahil kapag nagkaroon tayo ng problema at yun nga, sabi mo nga, may naniningil na. Tapos nagwo-worry na tayo, saan tayo kukuha ng pambayad? So magdadasal tayo sa Diyos na tulungan naman nyo kami na makapagbayad. Yes. Hindi nangyari yun. Ayun lang. Kumbaga hindi naman lumipad yung pera at bumagsak lang sa'yo. Na-stress ka. Tuloy ka pa rin ba pagka ganon? Dahil doon, pwedeng yung oras mo para sa Diyos ay mabawasan. Yes. Kaya nga sinabing mabatong lupa ay hindi naman ito kawalan ng lupa kung hindi natanim naman din yung binhi pero very shallow lang ba? Hindi lumalim ang ugat. Kaya naman kapag nagkaroon ng dilubyo,
Mm. madaling matangay. So, binanggit mo yan, dagdag lang ako. Kaya nga may nakita ako sabing gano'n, nagtanim siya. Mhm. Dalawa sila. Yung isa, 24/7 Mhm. Illustration yun Naka-drawing lang siya. Yung isa, kumbaga matapos niyang itanim, dinidiligan niya tapos iwanan na. Yung isa talaga may nakatutok ng mga ilaw ng mga UV lights, no? Talagang 24/7 sinisilip lagi ng may-ari. Tapos ngayon, totoo naman nagbunga na malaki. Ang laki Mhm. Kumpara mo dun sa yung bang matapos diligan, iiwanan na, Pinabayaan. bahala ka na dyan. Oo. Ano? Pero, isang beses, bumagyo. Mhm. Bumagyo. Yung isa na hindi binabantayan, buhay pa rin. Pero yung binantayan 24/7, sibak. So ano yung sinasabi natin dito? Patayong ganun. Tayo amen, patay yun. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok. Ito pagkakaiba ng problema at pagsubok. Ang problema, gawa ng tao. Ang pagsubok, galing sa Diyos. Sabi nga natin sa previous gospel natin, kung tayong lahat nag-aaral, nagpapakaalagad para sa Diyos, namamanginoon, hindi ba inaalam natin yung tungkol sa Kanya? So kung tayo namamanginoon, yung exam na ibibigay, mudan ba? Wala pa naman. Yung exam na ibibigay para sa mga naka-enroll sa Kanya. Yun ang tawag sa pagsubok. Pero pagka halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo, naglabas ng TV, nainggit ka, tapos ngayon, ang sahod mo ay kulang ng pambayad naman, at sa loob ng ilang buwan, mababayaran mo yan. Pero pag kinapos ka na talaga, sasabihin mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang problema, kinikreate ng tao. Pero pagka galing sa Diyos, yun yung sukat talaga para sa atin. Kaya nga sabi sa last week's gospel natin, yung pamatok niya ay magaan. Sakto kasi po sa atin yun. Mhm. Kaya naman ito, pagbalik natin sa gospel natin yun, titignan natin bakit nagkakaroon ng mga ganyan. Yun yung mga nagiging dahilan para lumipad yung utak mo kagaya ng ibon na binabanggit. Mhm. Tapos yun, yung sinasabi natin, nanatiling buhay yung hinayaan lang niya lumaki doon, na tamaan ng bagyo, tamaan ng anumang malakas na hangin, samantalang yung bantay ng 24/7 namatay. Kaya nga sa atin, kumbaga para bang wag mong babyhin yung sarili mo. Sa pagsubok, dapat mong daanan yan para tumibay tayo kasi po, yung pagsubok para sa atin ay pampatibay. Mhm. So itong mabatong lupa na to, pananampalataya pero kulang lang sa lalim. May pananampalataya pero kulang lang sa lalim. Ano ba kasi nagiging dahilan? Ano ba yung bato kasi? Kung ang ating pong mga puso ay sintigas ng bato, halimbawa, gusto mo maging mabuti, kaya lang punong-puno ka naman ng, kailangan ba ako sumama dyan Ilan taon na akong nagbabasa Ilan taon na akong choir ng simbahan Ilan taon na akong bag collector. Ilan taon na akong coordinator ng simbahan. Di ba? Yung bang tipong kaya mo tumanggap sa tigas ng puso mo. Pagka ganun, pagka bigla na lang, mayroong sumita sa'yo. Tapos sasabihin mo, bakit mo ginaganyan? Huwag mong kakalimutan, taong simbahan ako. Yun yung mga natatanim sa bato. Kumbaga, dahil sa sobrang mataas na rin yung aral, ang kinakalabasan, entitled. So, Pwede rin dito yung nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, hindi niya naunawaan. Halimbawa, hindi na ibabaw. Narinig lang, hindi pinakinggan. Kasi pagka narinig lang, ibig sabihin, dumaan dito, lumabas dito. Pero pagka pinakinggan, di ba sabi nga ng nanay natin, alika nga rito bata ka. Uy, di ba sabi ko sa'yo kanina, ilabas mo yung basura. Hindi mo naman ako pinakinggan. Kasi narinig mo lang, pinilabas mo sa kabila. Yung kasing pinakinggan, ibig sabihin, handa kang umaksyon Ganyan. Handa umaksyon. Pero meron din kasi talaga, di ba, na-experience natin din sa Bible study, na dahil ang tatalakay natin minsan malalim. So, kapag may dumalo at nalaliman, tapos dumalo ulit, hindi tayo naging sensitive na baka hindi natin naisip na naiintindihan nyo ba? Kung hindi nyo naintindihan, pwede kayong magtanong, ganyan. Pero kung hindi sila nagtanong, pwedeng unti-unti na ang hirap namang intindihin ng sinasabi nila, ang lalalim, hihinto. So may gano'n naman doon, pwede rin natin sabihin sa mabatong lupa, nahulog yon. Yes, and ibalik natin yung sinasabi ng ibon. Kung minsan kasi, gusto rin naman talagang gumampan. Ang problema nga, marami kasi sa sobrang kalayaan, di ba? Yung tipong, teka, kailangan ko kasing kumita para sa pamilya ko.
Ayan. Pagka yan ang nangyayari. naiisip natin, ang nangyayari, kumbaga yung tipong kahit na gusto mong gumawa, ang inisip mo nga, gusto mong kumita, natatalo eh. Mhm. So yun yung lumilipad eh. Di ba yun yung lumilipad? Kaya naman kung titingnan natin, yung kasi lumilipad na yun, ang pwede natin kuhanin, yung KKK ang nakaka-apekto doon. Kayamanan, kapangyarihan, karangalan. Ito naman yung sa sa number 3. Sige, tuloy natin. Yung may tinik, Ayan, may tinik, may tawag. dawagan. Yung dawagan. Dawagan. So ito na yung nakikinig na rin sa salita ng Diyos, nai-inspire siya. Tapos nandun na rin yung desire niya na magbagong buhay. Mhm. Pero dahil Iniinis. mas malakas ang tawag ng KKK, Mm. ano brother yung KKK? Kayamanan, kapangyarihan, at karangalan. So talagang maaari pa ring matangay Mhm. maaari pa ring matangay ng kayamanan, karangalan at kapangyarihan Sakto nga ito. din eh. So ito yung mga tao na nakikinig nga sila sa salita ng Diyos, nagsisimba rin naman, nakikinig ng homily. Kaya lang yung priorities talaga nila, yung KKK, talagang nangyayari yun eh. Kumisan kasi mas mataas yung tawag doon eh. Kaya nga sinabi diyan sa gospel eh, iniinis. Meaning yung tipong kung kaya naka-attend ng simba, doon naman bigla tatawag yung kumari mo, Mari, tara na lang, maglibot tayo sa mall. Ano pa? Bigla, doon sa sakto, hello, ito po yung nakita ko, nagtitinda kayo ng ganito. Ayun, so transactions, Yan, oo. Ano pa, dagdagan natin yung karangalan. Ito yung karangalan naman sa, teka, tumawag yung mga amiga ko. Ako pa naman yung bidang-bida nun sa mga pagandahan ng damit. Ayan, Kailangan yung mga ako ganyan. dumalo dyan. Bongga dapat ako. So, ako ang star. Ayan. Oo. Ano pa? Yung kapangyarihan. Nako. Dito sa amin, alam nilang matigas ako. Ako barako dito. Tapos bigla, attend ako ng Bible study nyo. Di ba kasabihin nila, mahina lang ako. So, maraming factors sa mga kapekto. Pero lahat yan, saan nahuhulog? Walang iba kundi sa KKK lang. KKK, Wala nang oo. iba. Kasi meron naman let's say, hindi naman masyadong mayaman. Yes. 'Di ba? Meron naman ganun yung Yes. sabihin natin middle class o kaya okay lang ang buhay. Hindi lang well off. Oo. So nakakapagsimba tapos nakakapagdagdag pa ng gampanin sa simbahan. Pwedeng lector, bag collector, Mhm. kaya member ng choir, Yes. ganyan. So Pianista. Pianista. Tapos nakaka-spend talaga siya ng time para sa simbahan. Kaya lang, dumating yung time na pwede natin sabihing tumama sa loto. Malaking pera yun. Sana all. So dahil doon, dahil sa kayamanan na nakamit, ay hindi na siya nagkakaroon ng oras para sa Diyos. Sa gampanin. Oo, yung bang, sige, magre-relax na lang ako dito sa bahay, manonood na lang ako Netflix, magpe-Facebook na lang ako, makikipagtsikahan na lang ako, ililibre ko na lang yung friends ko. Mhm. Alam mo, talagang nangyayari yon na kapag dumating yung kayamanan, na dati dumadalo lagi sa mga church activities, tapos humina na ng humina hanggang medyo nawala na. Dumamlay. So natangay talaga ng KKK pagka gano'n. Maliwanag naman kasi sa gospel. Nakalagay naman dyan, inilis ang dawagan. Ang dawagan po, ito yung mga weed. Bad weed. Na kung saan sila yung parang naiinis yung binhi. Alam po ninyo karaniwan bakit yung mga binhi na mga punong kahoy, bakit namamatay? Kasi yung nutrients supposedly na mapupunta ron sa mismong binhi, inaagaw ng mga dawag. Ayun. Talahib. Oo. Kaya imbis na tumaba yung puno, yung talahib pa, yung mismong walang kwenta. Kaya lang dagdagan natin, Yung sinasabi natin ng mga tawag na yun nga, tawag ng KKK at dagdagan din natin. Kumisan kasi, kung magtatanim tayo ng binhi sa ating kapwa, yung tipong, di ka, sama ka sa Bible study. Kaya lang, pagdating niya sa Bible study, automatic sabi mo, ikaw, Ate Jing, masungit ka, baguhin mo yung ugali mo, pangit yan. So, kumaga, andun kaya nga sinasabi sa gospel, wag mong puputulin yung binhi nakatabi ng dawag. Kasi baka mamaya, parehas umaalis pati mabuting binhi. So, sinasabi Matataboy natin, mo pa. yes, o parang ganito, tagapagpaliwanag ako ng Bible study. Diba? So, sabi ko so, ikaw, mas magaling siya sa iyo eh. Tapos yun, ikaw, yung ginagawa mo, ala pa yan. Diba, nagpapaliwanag na nga, hahanapan mo pa ng problema. Diba, imbis na i-boost natin, ito, dahil ikaw gusto mo na maging tagapagpaliwanag, maganda yan. Susuportahan kita, tuloy mo yan. Tuloy mo lang. Abay, hindi, siniraan mo pa. Binigyan mo pa ng hindi magandang turo. Yun yung sinasabi natin. O kaya naman,
yung inakay mo, lasinggero. Ano, excuse me po sa mga umiinom-inom dyan, ha? Sabayan mo na lang din. Kaya lang, wag naman na bandang huli, ikaw na hindi mapakpag sa upuan. Di ba yung tipong, umiinom sila, bandang huli, ikaw na, bili pa kayo, hindi ganon. Ang ibig nating sabihin, kung umiinom siya, hayaan mo lang. Hayaan mo lang, kahit na hindi ka na umiinom, kagaya po ako, di na po umiinom. Yung ba tipong, makiharap ka lang. Mhm. Habang nakaharap ka, konti-konti, magdagdag ka ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, wag nating sabihin, wag nating i-judge yung mga tipo, ano ba yun, nagiinuman? Dito ka magba-Bible study? Hindi po. Kasi po, walang pinipiling oras po yung salita ng Diyos. Kasi malay mo, bakit umiinom yan? May problema eh. So sa pamagitan ng salita ng Diyos, pwedeng maibsan yung kanyang problema. Di ba? Wag po nating i-judge yun. Kaya nga, sinasabi natin, wag yung ikaw mismo, gusto mong putulin agad yung dawag eh. Hayaan mo siyang mag-grow kasi totoo, dating ang panahon, siya mismo makaka-realize eh. O teka, Tama. manginginom ako eh. Mhm. Kaya lang, gusto kong maglilingkod ng Diyos at kasi bakit? Gusto ko pang makasama na matagal yung pamilya ko. So, ang gagawin niyan, unti-unti, tatanggalin yung pag-inom. Mhm. Nakuha po natin. So, So, wag yung natin yung 5 ano yun. bote, pwede nang maging 3 na lang muna, ano? Okay na Apat yun. muna. Naging 3 bigla. 4 muna. Sayang pa isang bote. So, sa atin po, hindi tao ang nagbabago sa kapwa-tao natin. Yung aral po. So, yun. Tuloy natin. Maganda na siguro yun. O sige. So parang sinasabi lang din ni Saint Augustine dito, hindi naman problema yung kayamanan. Kaya lang, Yes. ang problema kapag yung puso ang naging alipin na nung kayamanan. Mhm. So yun ang wag nating pabayaan na mangyari, na yung kayamanan pa ang magiging dahilan ng pagkaalipin ng ating puso. Yes. Yun. Ang mahirap niyan, yung kayamanan, pagka hindi mo naunawaan kung paano gamitin, ikaw ang papaikutin niya. Mhm. Ngayon, imbis na maging lingkod ka ng Diyos, lingkod ka na ng salapi. Alipin ng Yun. salapi. Okay. Sige. O yung pang-apat naman Pang-apat natin na gusto ko yung part na to. Yung pang-apat. Pinaglaglagan ng binhi, pinagtaniman ng Pinaghasikan ng binhi nung binhi, ay yung mabuting lupa. mabuting lupa. Ayan na. Siguro yung mabuting lupa, masasabi naman natin na okay, nakapakinig tayo, tinanggap natin ang salita ng Diyos. Yes. Nung tinanggap natin, sinabuhay naman natin. Yes. At nung sinabuhay natin, ibinahagi natin sa iba. Yes. Pero kagaya nga kanina, dun sa number 1, tayo ay tao lang naman din na nangihina, nadadapa, Yes. nagkakasala, at kung Yes. minsan makikita ng kapaligiran yung ating kahinaan. Pero dahil sa kagustuhan natin talaga na makapaglingkod sa Diyos, na maialay lahat ng kabutihang magagawa natin, hinihingi natin yung patuloy na subaybay ng Diyos sa atin. Amen. Pinagsisikapan natin yung sinasabi nga nating unti-unting sapilitang pagbabago. At talagang as long as nandoon yung pagpipilit natin na gumampan para sa Diyos, tutulungan niya tayo. Amen. Yun. Dagdagan natin ito kung sinasabi natin yung matabang lupa. Alam po ninyo, siguro ito yung makita natin, hindi lahat ng kapaligiran natin ay perpekto. Ang tao bakit sumasama? Dahil po sa environment na kinakagisnan. Ito naman yung gusto nating idagdag. Palagay mong hindi nga healthy yung environment mo. Mhm. Yung po kasing responsibilidad para maghanap ng healthy environment, nasa atin din yan. Nasa atin din. So parang ganito lang yan, kung gusto mong tumalino, humarap ka o makipagkaibigan ka sa mga matatalino. Yun yung environment mo. Bakit? Kasi pagkakasama mo sila, gagaling kang kumopia. Hindi, joke lang. Para bang sinasabi, birds of the same feather ba? Yes, flocks together. So yung ibig natin sabihin dito, ganito po, kung gusto mong maging lingkod ka ng Diyos, tumapit ka sa simbahan. Mhm. Di ba? Kung gusto mong maging tunay na alagad, ang gawin mo, pumunta ka sa mga taong mayroong hangarin na kagaya ng sayo. Alangan namang, ito, gusto kong matutunan sa salita ng Diyos, humanap ka ngayon ng adik, doon ka nagpunta. Mhm. O naki-jamming ka. O. Tapos ngayon, gusto mo magbahagi yan sa salita ng Diyos, ang hinanap mo, yung mga manulugan. Di ba? Ngayon, pwede mong lapitan yung mga yan kasi sila magsisilbing mga lupa na pwede mong taniman. Pwedeng ikaw, dumating yung panahon, ikaw yung maghahasik. Mhm. Di ba? Kaya lang, sa ngayon, kung gusto mo talaga na maging mataba yung iyong lupa, maging, madali ka magbunga, ikaw mismo maghanap. Parang ganito, nakita ni Mama
na pwede kami mapariwara, ang ginawa ni Mama, dinala kami sa choir ng simbahan ng San Nicolas. Ano yun, 15 pa lang ako noon, yung kapatid ko noon, 13, Sa San sa San Nicolas. Kasi bakit? Ayaw niya kasi maging addict kami. Although mukha man akong addict ngayon, hindi po ako naging addict. Promise po yan. Addict lang sa alak. pagbabahagi ba ng salita ng Ngayon, Diyos? sa pagbabahagi, Addict na isa addict alak na. ko, lang, talagang passion ko lang talaga ang magpatatubo talaga. So, yun, So, nasa sa atin ang responsibilidad para po yung ating lupang kinatitirikan maging malusog. Kumbaga, paano gagawin yun? Humanap ka ng mga taong kagaya mo yung aim, yung goal. Di ba, alam ka naman, kung halimbawa, kahit sa negosyo man, pupunta ka ba dun sa sa taong wala namang pruweba na nagtagumpay? Siyempre, ang tatanungin mo, paano po ba magsimula? Doon sa mga tagumpay na. Oo. Kaya nga, sa atin, sa YouTube, ang dami dyan yung gustong matuto ng ganitong negosyo, ang kinakausap nila, meron yun parang sikat yata sa TikTok. Yung mga billionaire na tao, ang ginagawa niya, teka lang, kukuhanin ko lang yung nalaglag. Ang ginagawa niya, in-interview niya yung mga billionaire, na sa kanya, foreigner yun Tinatanong niya kung paano sila naging mayaman. So, kung titignan natin, ganun nga humanap ka ng tao makaka-impluwensya sa'yo. Kung sakali na ang kinabibilangan mo, kasi parang ganito din, nung nagbabanda ako, ang hinanap ko yung mga musikero din. Di ba? Noong time na yun, alam ka namang hanapin ko, sakristan. Ano ituturo sa akin? Di syempre, mag-serve sa altar. So ngayon, nung gusto ko na maglingkod sa Diyos, dinala kami ni Mama sa sa Parang simbahan. ako lang na din yun, nag-start din ako mga age 13. Mas maaga ka pala church sa akin. organist. Doon pa lang muna, tapos nasali sa mga youth organization sa Yes. church. Nahinto. Ayan na nga Siyempre, may tawag ng material dyan. Magtatrabaho naman experience ko kasi rin yan, Magtatrabaho naman din. Kaya nahinto. Ayun, Kuya Fred, 1 hour na tayo. Oo. So ito muna yung first part natin kasi mahaba. ICGCs po kasi mahirap magtalakay ng paiksiin natin sa sobrang dami. So, bigyan natin ng buod ulit yung number 2 natin. Sa ating pong paghahasik, kasi ang pinag-uusapan dito, Diyos yung maghahasik Kaya lang, through us, bilang kasangkapan ng Diyos. Tayo rin naman ay manghahasik din. Hindi naman pwedeng mababa si Jesus dito, yari kayo dito. Hindi na ganun yan. Sober din tayo. So, by the power of the Holy Spirit, yun yung magiging role natin. Kaya naman yung number 2 natin, hindi maiiwasan sa ating paggawa ng kabutihan dahil nga tayo, sinasabi natin mula sa number 1, inilalabas mo yung kabutihan sa puso mo. At kung gusto maglabas ng kabutihan sa puso mo, gusto mo kasing i-duplicate yung sarili mo So Magtatanim tayo. May mga makakasama tayo na kung saan gumagampan na rin o nasa daan. Kasi sa daan, lumalakad. Kaya nga sabi, walk by faith. Di ba? Ilakad mo yung iyong pananampalataya. Hindi pwedeng puro ka ng salita. So may mga taong may mga ganun na, kaya lang naaagaw din ng material. May mga taong matitigas ang puso, May mga tao naman na habang gusto mo dalhin sa kabutihan, nagiging busy din naman, na naaagaw din yung kanilang attention. At may mga tao rin naman na kagaya mo rin, na gustong gumampan sa meron kabutihan. namang mga bukas. May mga bukas din. So yun yung sinasabi sa atin na ang sabi lang, sa paglabas mo, sa paglalabas mo ng kabutihan sa puso mo, may mga tao talaga na yan ang makakasalamuha mo. Pinawarningan lang po tayo. Ang tanong, tuloy ka pa rin ba? Kahit na makasalamuha mo yung mga tao mahirap makasama. Tuloy pa rin para sa Diyos. Amen. So sa atin po, ito muna yung unang bahagi ng ating gospel ng Mateo 13, talata 1 hanggang 23. Magkakaroon tayo ng second part. So, sa ngayon, ito muna, bitinan muna tayo. Sa ngayon, tinignan pa lang, ang nakita natin dito sa pagtatanim ng binhi ay nagkaroon ng iba't ibang bunga. Ang mga bunga naman ito, hindi naman masama Kung hindi iba-iba lang ang naging antas ng kabanalan. Yes. At parang nakikita, may progression din naman yan, di ba? Yung sa tabi ng daan, mabatong lupa, may tinik, tapos hanggang eventually naman naging mabuting lupa yan. At sana, lahat naman tayo ay maging mabuting lupa. Yes, lahat naman po tayo. At mamunga.
ng masagana. Lahat naman po tayo, hindi tayo nagsimula ng automatic banal tayo agad. Isa lang ang banal na talagang nagsimula agad-agad, Jesus lang. Malayo pa ako dyan. Ako man. Diyos ko, hindi lang milya-milya yan. Malayo-malayo. Nakakapagbahagi lang po kami pero pinapasan pa rin namin yung aming mga pagsubok. Yes, Kaya hindi namin post masasabing kami ay banal kung hindi nagsusumikap. Be proud kung makasalanan ka. Dahil bakit? Jesus po para sa makasalanan, hindi sa banal. Kaya naniniwala tayo, araw-araw natin siyang kasama. Oo. So iba yung taong nagpipilit sa taong ayaw talagang gumampan at all. So yun muna yung ating first part. Magkakaroon tayo ng second part. Kaya naman, again, this is your Kuya Fred And Ate Jean, of Bible Talks, your food, for the soul. Bye!